Milyong-milyong Pilipino ngayon ay nagse-celebrate ng kapestahan ng itim na Nazareno. Sa kadahilan ng gusto nilang purihin, gusto nilang sambahin, gustong humanap ng kagalingan, gustong humanap ng kasagutan, gustong humanap ng kaligtasan sa Panginoong Jesucristo, kaya ginagawa nila ang mga bagay na ito. Kahit na sobrang daming tao at napakasikip, ay sisikapin na makalapit doon sa itim na Nazareno para lamang maipunas ang bimpo para sa ikapagpapala. Ngayon ay hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Itong mensaheng ito ay hindi para i-offend ang inyo po mga nararamdaman, kundi para sabihin lamang ang katotohanan ng salita ng Diyos at mamulat ang karamihan sa katotohanan, kaya't ang may mga pakinig ay makinig ng salita ng Diyos. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Isang talata na nagsasabi na ayaw ng Diyos na ibigay ang kanyang kapurihan, ang kanyang kaluwalhatian sa mga bagay na inanyuan ng gawa ng tao. Kayo na po mismo ang makakapagsabi sa ating binasang bersikulo kung ang mga deboto sa itim na Nazareno ay hindi ba nila pinupuri at niluluwalhati ang Nazarenong yaan na ginawa lamang ng kamay ng mga tao. At ayon sa ating binasa, ayaw ibigay ng Diyos ang kanyang kapurihan ni ang kanyang kaluwalhatian sa mga inanyuang larawan. Dahil ang katotohanan po mga kaibigan, ang totoong Diyos ay buhay at hindi natin masusumpungan sa mga inanyuang larawan. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya? Ito po ang tatandaan natin, na kahit anong bagay dito sa mundong ito ay hindi natin kayang ipares o ihalin tulad ang ating buhay na Diyos o iwangis man sa mga ganyang klaseng larawan, dahil ang tunay na Diyos ay walang katulad. Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nagpapatira pa. Oo, sila'y nagsisisamba. That exactly yung nangyayari sa ating panahon ngayon. Umuupa ng tagagawa ng graven image upang sambahin. Pinapasan nila siya sa balikat, dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako at siya'y nakatayo. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makakasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan. Nakita niyo po mga kaibigan, yan yung nangyayari ngayon. Ipinapasan sa balikat para lang ilipat sa kanyang dako dahil hindi siya makakilos sa kanyang sarili, dahil siya ay inanyo ang larawan nga lamang at wala itong buhay. At kahit na anong daing ng mga tao dyan, kahit na anong punas ng mga bimpo ng mga tao dyan, hindi po yan makakasagot. At maraming tao ang hihingi ng kaligtasan sa inanyo ang larawan, pero hindi po niyan kayang makapagligtas. Dahil ang ating pong tunay na Diyos ay hindi nananahan sa mga inanyo ang larawan, ni sa mga templong gawa ng kamay ng tao o sa bahay-sambahan. Ngunit katotohanan bang tatahan ng Diyos sa lupa? Narito, sa langit, at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itatayo? Kahit pa doon sa napakalaking templo na itinayo ni Haring Solomon ay hindi kasya ang ating Diyos. What more dyan sa binibitbit ng mga tao. Dahil hindi na po para bumaba ang Diyos sa mga ganyang klaseng inanyo ang larawan, para lang dyan natin padaanin ang ating papuri at pagsamba. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari sa mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit sila'y hindi nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Dahil yan po ang tunay na sinasabi ng Biblia. Ang ating Diyos ay nasa langit. At ang mga Diyos-Diyosan ay ganyan. Mayroong mga mata, may bibig, pero hindi nila magamit. Dahil uulitin ko po, ang ating tunay na Diyos ay buhay. Kung gusto natin talagang purihin at sambahin ang ating Diyos, ay hindi na kailangan ng mga ganyang klaseng bagay, dahil ito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Datapot dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Malinaw po dyan mga kaibigan
na ang ating tunay na pagsamba ay sa spirito at katotohanan. Sa spirito dahil ang ating Diyos ay hindi nakikita. Dahil ang ating pagsamba sa spirito ay nakabase sa ating pananampalataya. At ang ating pananampalataya ay yan yung mga bagay na hindi na nakikita. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. At sinasabi doon, siya'y dapat nating sambahin sa spirito at katotohanan. Bakit sinabing katotohanan? Dahil sa mga inanyuang larawan na yan, yan ay walang katotohanan dyan. Dahil hindi niyan kayang magsalita, hindi niyan kayang makinig sa mga panalangin na nanalangin sa Kanya. Hindi niyan kayang magligtas ng mga tao. Dahil walang buhay yan at walang kayang gawin yan sa mga tao. Dahil ang tunay na katotohanan lamang ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ito po ang pakatandaan natin kung tayo ay naghahanap ng templo ng Diyos dito sa lupa ngayon. Yan po ay hindi natin masusumpungan kung saan paman. Dahil yan ay nasa atin mismo sa ating sarili kung tayo ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. At yan po ang mga katunayan at katotohanan sa salita ng Diyos, mga kaibigan. Hindi para i-open kayo sa mga salitang yan, kundi para imulat at ibukas ang katotohanan para sa inyo. Dahil maraming tao ang ginagawa lang yung mga bagay na yan dahil hindi nila nalalaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya't kung gusto natin sambahin at purihin ang Diyos, yan ay walang iba kundi sa spirito at katotohanan. At kung gusto natin na tahanan tayo ng banal na spirito, ay tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay magmuli. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat and God bless you all.